Hi everyone, welcome back. So let's answer another question. Sample po paano mag-explain ng background of the study. The background of the study is the context of your study. Anong ibig sabihin ng context of the study? Lahat ng mga information na related o relevant o may kinalaman doon sa study na ginagawa ninyo, dapat maipaliwanag nyo dito sa tinatawag nating background of the study. Ang kakambal nitong background of the study is the introduction. So sa introduction, doon nyo bibigyan ng teaser or trailer yung inyong research paper. So ibig sabihin, pahapyaw nyong i-discuss yung issue na iimbestigahan ninyo sa inyong research paper sa introduction. Pagdating sa background of the study, nagiging mas detalyado na ang discussion ninyo. Pero may paraan tayo kung paano dapat i-discuss ang background of the study. Ito yung tanong niya, Sir, sample po paano mag-explain ng background of the study. Kung napanood niyo yung ibang mga video ko, meron kayong kailangang sundan na proseso o approach sa pagpapaliwanag ng background of the study. Ito yung tinatawag nating deductive method. Deductive method, ito yung pagpapaliwanag starting with general, going to specific. Malawak yung discussion sa umpisa, tapos nagiging narrower, mas specific, at pagdating sa dulo, i-relate nyo na doon sa study na ginagawa ninyo. So, ulitin natin, pag kayo nagpapaliwanag ng background of the study, start with the broad context. Ano yung broad context? Kung yan ay may kinalaman sa education, sa society natin, ipaliwanag ninyo ano yung nangyayari pagdating sa education, pagdating sa society na may kinalaman dun sa research na ginagawa ninyo. And then yung susunod, sabi ko nga, narrow it down. Ibig sabihin, gawin yung mas specific. So halimbawa, ang inyong research ay tungkol sa epekto ng AI tools sa writing skills ng mga estudyante. Simulan ninyo sa education, ganito ang ginagawa pagdating sa writing skills. Then yung sinasabi nating narrow, ano naman yung AI tools, ano yung epekto nito, sino yung naaapektuhan dito. And then pwede nyong susunod na i-discuss ay yung tinatawag nating highlights ng mga studies na nabasa ninyo. According to the study of ganito, ang AI tools daw ay i-present ninyo kung ano yung mga benefits or yung mga effects ng AI tools doon sa study na nabasa ninyo. And yung last, yun ang pinakadulo, parang inverted pyramid yan eh. Yung pinakadulo, kailangan ma-establish ninyo yung relasyon ng inyong study doon sa inyong discussion. Di ba may mga diniscuss kayo? General, narrow, specific. Doon na sa pinakadulo, ano ang kinalaman ng mga nauna nyong diniscuss dito ngayon sa study na ginagawa ninyo. Kung ano yung magiging laman nitong mga discussion na yon, nasa inyo na yon. Hanapin nyo na lang sa manuscript ninyo. Applicable ito sa lahat ng discipline, sa lahat ng area of specialization. Whether you're in allied medicine, nasa computer science kayo, nasa technology, or nasa education kayo, in any field, applicable itong proseso na shinare ko sa inyo. So, thank you very much. Ulitin ko, if you have a question, kung may tanong kayo na may kinalaman sa research, lagay nyo sa comment section dyan, and I'll get back to you and create a reply video like this sa inyong tanong. Thank you very much, everyone. Stay safe, study hard, and I'll see you on our next video. Bye!